Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi maligaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darakpin kayo't uusigin. Kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ay haharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng pananalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Panawagan upang maging mapagmatyag, mahinahon at mapanuri. Minamahal kong bayan ng Diyos ng Archdiocese ng Maynila. Ang atin pong bansa ay kasalukuyang nasa ilalim ng isang masidhing krisis na moral at espiritual, na sinugatan ng mga suliranin ng korupsyon at kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Sa gitna ng mga hamong ito, tayo, ang bayan ng Diyos, ay palagi ang binabaha ng napakaraming impormasyon galing sa iba't ibang pinagmumulan, lalo na sa social media. Ang walang humpay na pagdaloy ng mga mensaheng ito ay maaring magdulot ng kalituhan, pagkakabahabahagi at paghina ng ating moral
at patnubay at direksyon kung hindi tayo magiging mapagmatyag. Sa mga malalaking pagtitipon at pampublikong talakayan, huwag nating hayaang manaig ang damdamin sa malinaw na katwiran. Dapat tayong laging manindigan sa batas at iwasan ng anumang panawagan para sa mga hakbang na lumilihis at sumasalungat sa saligang batas. Ang ating katapatan ay dapat ilaan sa ating bansa at sa mga prinsipyong demokratiko nito, hindi sa sino mang tao at lalo nang hindi sa ibang makasariling hangarin. Bilang inyong pastol, hinihimo ko kayong maging matalino, mapanuri at may malinaw na pag-unawa sa pagtanggap at pagpapalaganap ng impormasyon. Ang salot ng kasinungalingan at maling impormasyon na tinatawag ng ilan na pandemya ng kasinungalingan ay maaring puminsala sa ating kakayanang mabatid ang katotohanan at kabutihan. Tungkulin natin bilang mga Kristiyano na suriin ang bawat impormasyon na ating tinatanggap at iwasang ipakalat ng anumang hindi pa nasusuri at napatutunayan. Gawin nating pamantayan ng katotohanan. Sa mga nasa sandatahang lakas, kapulisan, at lahat ng lingkod bayan, nananawagan ako na manatili kayong tapat sa inyong sinumpaang tungkulin sa watawat at sa ating bayan, hindi sa sinumang personalidad. Napakahalaga ng inyong katapatan sa konstitusyon para sa katatagan at dangal ng ating republika. Ang mga hamon na ating kinakaharap ay nangangailangan hindi lamang ng praktikal na mga solusyon, kundi ng malalim na tugong espiritual. Nakikiusap ako na siyasatin natin ang ating budhi, baguhin ang pamumuhay at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay panawagan para sa personal at pang-institusyong pagbabagong loob upang manaig ang integridad, pananagutan, katotohanan at katarungan. Tayo ay dapat magsimula ng isang paglalakbay pag-asa, isang paglalakbay tungo sa pagbabago ng bayan at sama-samang pagkilos laban sa mga sugat ng lipunan. Nakikiisa tayo sa panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, CBCP, para sa patuloy na pagsusumamo ng awa at pagbabagong loob sa pamamagitan ng panalangin at konkretong pagkilos para sa kabutihang panlahat. Ipagdasal natin ang mahal nating Pilipinas na manaig ang integridad, mahayag ang katotohanan at mamayani ang katarungan. Naway ipanalangin tayo ng mahal na Birheng Maria na ipinaglihing walang sala, patrona ng Archdiocese ng Maynila, at gabayan tayo sa paglalakbay tungo sa isang higit na makatarungan at mapayapang lipunan. Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila.